Kabanata 1651. Sa 1 p.m., kinatid ng Harvard si Thomas sa punong tanggapan ng Eagles Alliance. Pagpasok nila sa meeting room, dumating na ang mga members from other companies at umupo sila sa paligid ng table. Mukhang ang mga taong ito ay sumang-ayon na harapin ang Harvard ng magkasama. Kinuha ni Loco Logos, ang pinuno ng Eagles Alliance, ang kanyang tasa at humigop habang nakatitig kay Thomas. Ito ang lalaking bumugbog kay Sylvester kahapon. Tumayo si Harvard ngunit hindi napigilan ang sarili. Dumiretso lang siya sa punto at nagtanong, Mr. Logos, hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Paano mo maaalis ang pamilya Hill sa alyansa? Umalaklak si Luca. Wala rin siyang planong magmukhang formal dahil magiging walang kwenta kung patuloy siyang magsisinungaling sa oras na ito. Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo kagabi? Sa tingin mo ba kaya pa rin kitang manatili sa alyansa pagkatapos ng stunt na hinaila mo? Diretsong sagot niya. Nagpatuloy ang Harvard. Noong unang sumali sa alyansa ang pamilya Hill, sinabi namin na magkakasama kaming dadaan sa hirap at ginhawa. Bakit ka nagmamadaling sipin ng pamilya Hill kapag may problema? Nakalimutan mo na ba ang pangako natin noon? Hindi ba umiiral ang Eagles Alliance upang tumulong sa mga kapwas-palad na kaalyado? Kung ang iyong tinatawag na tulong ay upang sipin ang iyong kaalyado, kailangan pa bang umiral ang Eagles Alliance? Masasabing may kabuluhan ang mga salita ni Harvard. Sa paglipas ng panahon, ang Harvard ay lumaki rin ng husto. Hindi na siya ang hanggal na binata sa nakaraan. Gayunpaman, kumpara sa mga tusong matatandang lalaki sa silid, ang Harvard ay medyo walang karanasan. Tinawian ni Luca ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Hill, hindi ka bata, kaya hindi ka dapat maniwala sa mga walang kabuluhang salita, tama ba? Oo, sabi ko nga dapat sabay tayong dumaan sa hirap at ginhawa, pero depende din naman kung anong balakid, di ba? Tingnan mo, bakit mo pinuntahan ang Art Trading Corporation? Iyan ang gangster ng Southland District. Ang korporasyon ay hindi ka panipaniwala at may mataas na kakayahan. Hindi ka ba naghahangad ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkakasala sa Art Trading Corporation? Nabanggit din nila na gusto lang nilang sirain ang pamilya ng Hill, hindi nila abalahin ang ibang mga kumpanya. Kung pinoprotektahan pa rin kita sa sitwasyong ito, paano ako mananagot sa iba pang mga kakampi? Makakatiyak ka lang ba kung lahat kami ay nabibigatan sa iyo at mahulog kasama mo? Wala rin namang masama sa sinabi niya. Gayunpaman, sinubukan ng lahat na maging moral hanggat maaari at walang gustong sumuko sa kanilang mga paninindigan. Walang kabuluhan kung ipagpatuloy nila ang talakayan ng ganoon. Sa sandaling iyon, pumakbang pasulong si Thomas at walang pakialam na nagtanong, Mr. Logos, nagpasya ka na bang paalisan ng pamilya Hill sa Eagles Alliance? Siyempre, sabi ni Luca. Pero, dahil magkaalyado tayo noon, siguradong bibigyan kita ng kabayarang pinansyal. Ang kanyang intensyon ay bigyan sila ng pera at hilingin sa kanila na umalis. Samantala, ang iba naman doon ay tila sumang-ayon din sa kanyang solusyon. Ang tinatawag na Eagles Alliance ay isang motley crew lamang. Sila ay isang tunay na insulto sa salitang agila. Patuloy na sinabi ni Thomas, ang Hill Group na pag-aari ng pamilya ng Hill ay isang negosyo na may malaking potensyal at ang hinaharap nito ay walang limitasyon. Ang pagkawala ng pamilyang Hill ay isang malaking kawalan para sa Eagles Alliance. Mr. Logos, sa palagay ko dapat mong pag-isipan ng 2 beses ang tungkol sa pagsuko sa pamilya ng Hill ng ganoon kadali. Kung magbabago ang isip mo ngayon, hindi magiging imposibleng buuin muli ang relasyon mo sa pamilya Hill. Buuin muli ang kanilang relasyon. Haha. Ang lahat ay hindi makapaghintay na manatiling napakalayo mula sa pamilya ng Hill dahil natatakot silang magkaroon ng galit ng Art Trading Corporation. Ang kanilang kinabukasan ay walang limitasyon. Ito ay isang negosyo na na-target ng Art Trading Corporation. Walang nakakaalam kung makakaligtas pa ito sa loob ng 1 buwan. Umisi si Luca at sinabing, ikaw si Thomas Mayo, tama ba? Gaano ka kawalang isip na hilingin pa rin sa akin na isaalang-alang ito? Bakit hindi mo naisip kagabi? Kung ginamit mo ang iyong utak ng kaunti, hindi ka tatayo laban sa Art Trading Corporation. Alam kong ikaw ang dating punong opisyal na namamahala sa Southland District at ikaw ang Diyos ng digmaan, ngunit lahat ng iyon ay nasa nakaraan. Ngayon, wala ka at matagal ka nang bumaba sa pwesto. Bakit mo patuloy na mataas ang tingin mo sa iyong sarili? Hindi mo kayang lunukan ang pride mo, di ba? Pag-isipan mo.
Ano ang maaari mong gamitin upang manindigan laban sa Art Trading Corporation? Ano ang maaari mong gamitin para protektahan ang pamilya Hill? Thomas Mayo, lumipas na ang oras mo. Ngayon, panahon na ng Art Trading Corporation. Ang Southland District ay kabilang sa pamilya Vedastas ngayon. Dapat kang umatras ng isang hakbang. Akala nila ay isang ordinaryong tao lang si Thomas na walang pera at kapangyarihan, kaya natatapakan na lang nila. Iyon ay ang pabago-bago ng mundo. Dahil ang mga bagay ay umunlad sa ganoong punto, si Thomas ay wala ng ibang masabi. Tumango siya bago tumingin sa iba sa kwarto at nagtanong, gusto mo rin bang putulin ang relasyon sa pamilya Hill? Kung gayon, ipahayag lamang ang iyong opinyon. Kung gusto mo pa ring makipag-ugnayan sa pamilya ng Hill, tinatanggap ka rin namin. Palihim na naghiyawan ang lahat. Sa sandaling iyon, sino ang magiging handgal na makipag-ugnayan sa pamilya Hill? Hindi ba ibig sabihin noon ay naghahanap sila ng kamatayan? Walang gustong masangkot. Sa makatuwid, itinaas ng mga tao ang kanilang mga kamay at sinabing, gusto ng aming kumpanya na putulin ang ugnayan sa pamilyang Hill. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Iyon din ang iniisip ng aming negosyo. Wala na tayong gagawin sa pamilya Hill. Ang pamilya ng Hill ay mabla-blacklist ng aming kumpanya. Kumpanya, pagkatapos ng kumpanya ay humakbang at lahat sila ay nagsabi na gusto nilang putulin ang relasyon sa pamilya Hill. Hindi na sila magkakaugnay. Kung magpapatuloy ito, magiging mahirap para sa pamilyang Hill na mabuhay sa Southland District. Sa gilid, nagdilim ang ekspresyon ni Harvard. Mula sa kanyang pananaw, ang pamilya ng Hill ay nasa dulo na ng buhay nito at walang paraan upang ibalik ang mga bagay-bagay. Kung si Thomas pa rin ang Diyos ng digmaan, maaari niyang labanan ang Art Trading Corporation. Ngayon, malamang na wala nang magagawa si Thomas. Puno ng pangamba ang mukha ni Harvard at siya ay nabigla. Kabanata 1652. Sa oras na ito, nagkibit-balikat si Thomas at nagsalita ng malakas sa lahat ng nasa silid. Okay, nakita ko na lahat ng standpoints mo. Pinili ng lahat ng kumpanya dito na putulin ang ugnayan sa pamilya Hill. Okay, simula ngayon, magkaaway na tayo. Kaaway. Natigilan si Luca. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Thomas, I'm a very simple person. Ito ay alinman sa oo o hindi para sa akin. Kung tumanggi kang makipagtulungan at makipag-ugnayan sa amin, ibig sabihin ay gusto mong maging kaaway ng pamilya Hill. Kaya, lahat kayo ay na-blacklist ng pamilya Hill. Nang marinig iyon ng lahat, tumahimik ang silid ng ilang segundo bago ang ilang mga tao ay sumabog sa mapanuksong tawa. Hindi napigilan ni Luca ang pagtawa. Uminom siya ng tsaa para pigilan ang kanyang pagtawa at sinabing, akala ko ang God of War ay isang mahusay na karakter, ngunit lumalabas na ikaw ay isang blockhead lang. Thomas, alam mo ba ang sitwasyon natin ngayon? Ang pamilya Hill ay tina-target na ng Art Trading Corporation at babagsak ka anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, gumawa ka pa ng mga kaaway at tumayo laban sa Eagles Alliance. Talagang walang takot ka. Dahil mamamatay ka na, hindi ka na natatakot sa anumang bagay, hindi ba? Siya ay nagpahayag ng parehong kaisipan tulad ng iba sa silid. Batay sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Hill, maganda na kung makakaligtas sila ng isang buwan. Paano pa sila magkakaroon ng lakas na manindigan laban sa Eagles Alliance? Not to mention, sila ay tinutumbok ng Art Trading Corporation. Kahit na hindi sila tina-target, ang pamilya Hill ay walang mga mapagkukunan upang harapin ang napakaraming kumpanya ng sabay-sabay. Baliw talaga si Thomas. Hindi, nabaliw siya. Sa totoo lang, ganoon din ang iniisip ng Harvard. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ginagawa ni Thomas at kung bakit gusto niyang sundin ang ganoong plano. Hindi ba siya nangako na hindi niya guguluhin ang mga bagay-bagay bago siya dumating? Ngunit anong nangyari? Ginulo na naman niya. Karaniwan, ang mga aksyon ni Thomas ay palaging wala sa inaasahan ng Harvard. Hindi kailanman naiintindihan ng Harvard si Thomas. Sa kanyang upuan, tumahimik si Luca, tinabi ang tasa ng tsaa, at ngumisi habang sinabing, akala ko noong kakampi tayo, kaya hindi na natin kailangang gawing awkward kahit tanggalin ka pa. Ngunit ngayon, nagkusa ka na ilista ang Eagles Alliance bilang iyong kaaway. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin. May lumapit at hulihin ang dalawang Aztec na ito. Gusto kong parusahan sila para sa hustisya. Ipapadala ko ang 2 pirasong basurang ito sa Art Trading Corporation bilang paghingi ng tawad.
Baka may matanggap tayong reward. Handa siyang gamitin sina Thomas at Harvard para makakuha ng pakikipagtulungan sa Art Trading Corporation bilang kapalit. Mayroon siyang isang magandang ideya, ngunit maaari ba niyang mahuli ang Diyos ng digmaan? Pagbukas ng pinto, isang malaking grupo ng mga security guard ang sumugod sa loob. Bawat isa sa kanila ay may hawak na electric baton at sila ay mukhang kahanga-hanga. Napakaraming security guards, kaya naman parang walang problema na mahuli lang nila ang 2 tao. Gayunpaman, umunlad ang mga bagay sa labas ng kanilang inaasahan. Sa pagharap sa napakaraming grupo ng mga tao, hindi natakot si Thomas. Direkta siyang lumapit sa mga taong iyon, at bago ibinaba ng unang security guard ang kanyang electric baton, sinapak siya ni Thomas sa mukha. Nasipa ang security guard mga 8 metro sa likod. Bang! Matapos siyang masipa sa pader ay agad siyang nawala ng malay sa impact. Natigilan ng ibang mga security guard. Habang sila ay nakatulala, biglang sumugod si Thomas. Isang suntok ang ibinato niya sa bawat isa sa kanila at natomba ang 5 security guard sa loob lamang ng 1 segundo. Ang kanyang bilis at lakas ay hindi pa nakikita noon. Noon lamang napagtanto ng lahat kung gaano kakilakilabot ang mga kakayahan ng Diyos ng digmaan. Lahat pumunta sa kanya ng magkasama. Ungol ni Luca. Lahat ay sumugod, ngunit para kay Thomas, ang mga taong ito ay talagang isang piraso ng cake. Kung ikukumpara sa makapangyarihang mga kaaway na kinaharap niya sa lugar ng digmaan, ang mga taong ito ay parang mga bagong silang na sanggol. Masyado silang mahina at mahina para sa kanyang mga suntok. Sunod-sunod na tinalo ni Thomas ang security guard habang mabilis siyang gumalaw sa pagitan nila. Sa loob lamang ng 1 minuto, mahigit 20 security guard ang nakahandusay sa lupa at walang makapagsasabi kung buhay pa sila. Sa oras na ito, ang iba ay hindi naman natiling kalmado. Anong klaseng halimaw ito? Paano siya nakakatakot? Tumalikod si Thomas at tumingin kay Luca habang sumili ang lamig sa kanyang mga mata. Ang kanyang nakakatakot na mukha ay labis na natakot kay Luca na siya ay nag-goosebumps at nagbuhos ng malamig na pawis. Ano? Ano ang sinusubukan mong gawin? Boom! Sumugod si Thomas, agad na hinawakan si Luca sa ulo at pinatong ang ulo sa mesa. Nagulat ang lahat. Papatayin niya si Luca. Sa sobrang takot ni Harvard ay sumigaw siya, Thomas, itigil mo ito. Huwag maging impulsive. Gayunpaman, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay, kumuha ng kutsilyo mula sa mesa at dinala ito sa ulo ni Luca. Napakabilis niyang kumilos. Kabanata 1653. Napabuntong hininga ang lahat sa silid at sa sobrang takot ay nanginig ang kanilang mga katawan. Ang lipunan ay pinamamahalaan ng batas. Kaya ba niyang pumatay ng hayagan ng isang tulad nito? Sa kabutihang palad, si Thomas ay hindi ganoon kawalang isip para pumatay ng mga tao sa publiko. Itinagilid niya ng kaunti ang kutsilyo kaya hindi niya pinutol ang ulo ni Luca. Kinupit lang niya ng kaunti ang buhok ni Luca. Hinawakan ni Thomas ang tuft ng buhok sa kanyang kamay bago niya ito itinaas sa ere at itinapon. Nalaglag ang mga hibla ng buhok at nagkalat sa lupa. Sabi ni Thomas, this time, gupitin ko lang ang buhok mo. Kapag nangyari ulit ito, hindi tatagilid ang kutsilyo ko at ang puputulan ko ay magiging ulo mo. Natakot na si Luca to the point na nakahinga siya ng maluwag at nanginginig. Ang ilan na may magandang pangamoy ay maaaring makakita ng masangsang na amoy. Pagkatapos lamang ng maingat na pagmamasid na natuklasan nilang umihi si Luca dahil sa takot. Pinasa niya ang buong upuan. Masyadong nakakahiya. Inihagis ni Thomas ang kutsilyo at damaykit ito sa mesa. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Ang kakayahan ng Diyos ng digmaan ay namumukod tangi. Sa pagkakataong ito, walang nangahas na pigilan si Thomas na umalis. Lahat sila ay bumalik sa gilid at marami sa kanila ang hindi man lang naglakas loob na iangat ang kanilang ulo para tingnan si Thomas. Para silang takot na mapatay. Mabilis na sinundan ni Harvard si Thomas. Lumabas na lang silang dalawa sa meeting room ng Eagles Alliance ng buong pagmamalaki. Malaya silang dumating at umalis at walang nakapigil sa kanila. Hanggang sa umalis si Thomas ay nakahinga ng maluwag ang mga tao sa meeting room. Sa sandaling iyon, mayroon silang isang karaniwang iniisip. Hinding-hindi nila lalabanan si Thomas, ang mainit na patatas. Anong biro? Si Thomas ay isang taong naglakas loob pang bugbugin si Sylvester. Mayroon bang hindi niya gagawin?
Ang napakalaking bilang ng mga security guard ay nabigong pigilan siya kanina, kaya sapat na upang makita kung gaano kahusay si Thomas. Bagamat opisyal na hindi siya ang Diyos ng digmaan, magaling pa rin siya sa pakikipaglaban. Karamihan sa mga tao ay natatakot na mamatay. Mas gugustuhin nilang makitang si Sylvester ang lumaban kay Thomas kaysa labanan si Thomas mismo. Dahan-dahang umupo ng tuwid si Lucas sa kanyang upuan. Ngayon, nahihiya talaga siya. Dapat malaman na siya ay naging napaka-impluensya sa alyansa bago ito, ngunit si Thomas ay pinahiya siya ngayon at siya ay natakot na siya ay naiihi pa. Paano pa niya nagagawang pamahalaan ang grupong ito ng mga tao? Siya ay sumumpa na siya ay maghihiganti. Si Luca din ang tanging tao sa Eagles Alliance na gustong labanan si Thomas hanggang mamatay. Siya ang pinuno ng alyansa, kaya siya ay lubos na maimpluwensya. Ang Eagles Alliance ay magiging isang malaking balakid para kay Thomas mula noon. Tara na. Tumayo si Luca at lumabas ng meeting room. Kinailangan niyang umalis. Basang-basa kasi ang pantalon niya at napuno ng amoy ng ihi ang kwarto. May katuturan pa bang magpatuloy sa pag-upo doon ng ganoon? Hindi ba siya tatawanan ng iba? Sa labas ng gusali, sumakay si Harvard sa kotse ni Thomas at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. O hindi, tapos na ang lahat. Tapos na kami para sa oras na ito. Hindi pa namin naaayos ang sama ng loob ni Sylvester pero nagkaroon lang kami ng conflict sa Eagles Alliance. Thomas, hindi mo ba sinabi na hindi ka magiging walang ingat? Kaya, mangyaring sabihin sa akin, hindi ba ito itinuturing na isang walang ingat na aksyon? Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing, syempre hindi. Tanong ni Harvard, oh, talaga? Ang iyong honorary Mr. Thomas Mayo, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit mo gustong sumalungat sa Eagles Alliance? Napakasimpleng sagot ni Thomas sa kanya. Para hindi tayo mabuli. Ha? Hindi talaga ito naiintindihan ni Harvard. Kabanata 1654. Ipinaliwanag ni Thomas, talagang nag-iisa ang pamilya Hill ngayon. Kung hindi ko sila bibigyan ng babala, sa palagay ko ay susubukan ng sino man na sirain ang pamilya Hill at humingi ng reward kay Sylvester. Medyo may sense ang sinabi niya. Pagkatapos ng ginawa ni Thomas ngayon, hindi bababa sa kalahati ng mga kumpanya ang itinapon ng kanilang mga nakakapinsalang kaisipan tungkol sa pamilya Hill. Tinaktan nila ang Eagles Alliance, ngunit tinakot nila ang hindi bababa sa kalahati ng mga kumpanya sa Southland District. Sulit iyon. Gayunpaman, ang babala ay medyo malupit sa pagkakataong ito. Na-offend nila si Luca, kaya baka hindi sila magkaroon ng easy time in the future dahil hindi rin naman easy go ang si Luca. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kami ay tina-target ni Sylvester at kami ay pinalayas din ni Luca sa alyansa. Papatayin ba ang pamilya Hill? Tanong ulit ni Harvard. Umiling si Thomas. Siyempre hindi. Ang pamilya Hill ay kailangang makahanap ng malakas at may kakayahang suporta pagkatapos ay ibagsak ang panuntunan ng Art Trading Corporation. Umalaklak si Harvard. Mayroon pa bang ganoong kapangyarihan sa Southland District? Oo. Sino ito? Tanda ng bundok ng ilog. Sa sandaling marinig ni Harvard ang pangalan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Napaka-espesyal na pangalan iyon. Mark of the River Mountain ang bagong kapangyarihan sa Central City. Isa itong sangay ng pamilya Mayo sa Southland District. Ang pamilya Mayo ay napakalakas sa Central City, ngunit hindi alam kung maaari silang magkaroon ng matatag na katayuan sa Southland District. Sinabi ni Harvard, sa Central City, ang pamilya Mayo ay talagang mas mahusay kaysa sa Art Trading Corporation. Ngunit sa Southland District, ang Mark of the River Mountain ay maaaring hindi mas mahusay kaysa sa Art Trading Corporation. Thomas, mapagkakatiwalaan ba kung pipiliin mong umasa kay Mark of the River Mountain? Umalaklak si Thomas. Sa palagay mo, mayroon pa bang ibang kumpanya na maaaring tumayo laban sa Art Trading Corporation? Wala talaga. Pero, sabi ni Harvard, bakit gustong kanlungan tayo ni Mark ng River Mountain? Mayroon ba silang napakaraming oras na gusto nilang manindigan laban sa Art Trading Corporation? Sabi ni Thomas, hindi makakasakay sa kabayo ang dalawang lalaki. Dahil dumating si Mark of the River Mountain sa Southland District, nilalayo nilang maging pinuno. Kung kanlungan nila ang pamilyang Hill, nangangahulugan ito na kinukulong nila ang kaaway ng Art Trading Corporation at iyon ay nagpapahayag ng kanilang paninindigan. Lalaban na nila ang Art Trading Corporation hanggang sa huli.
Hanggat ang Mark of the River Mountain ay isang ambisyosong grupo, tiyak na sisilong sila sa pamilya Hill. Nagkibit balikat si Harvard. Sana magbunga ang lahat gaya ng sinabi mo. Sa makatuwid, dinala ni Thomas ang Harvard sa punong tanggapan ng Mark of the River Mountain sa Southland District. Habang pinangungunahan ng receptionist, dumating sila sa opisina ng CEO. Pagkatapos, binuksan nila ang pinto at pumasok. Sa oras na ito, ang CEO ng Mark of the River Mountain ay nakaupo sa kanyang office chair habang sinusuri ang ilang mga dokumento. Casual niyang tinuro ang couch. Makiupo ka. Maingat na naglakad si Harvard at umupo. Maingat niyang pinalaki ang CEO. Habang nakatingin siya sa kanya, bigla siyang nagpakita ng nagulat na ekspresyon at sinabi niya, "Ikaw. Hindi ba ikaw si Ryan Hudson, ang CEO ng Shalom Technology?" Tama iyon. Si Ryan, ang CEO ng Shalom Technology, ay Mark ng River Mountain CEO. Napangiti ng mahina si Ryan at sinabing, "Hindi mo ba alam na ang Shalom Technology ay isang sangay ng Mark of the River Mountain? Marahil ay masasabi mong ang panloob na puwersa ng pagmamaneho ng Mark of the River Mountain ay ang Shalom Technology." Ganap na natigilan si Harvard. Sa totoo lang, bago pumasok ang Art Trading Corporation sa Southland District, ang pinakamalakas na kumpanya ay ang Shalom Technology. Kakaiba, pagkatapos pumasok sa distrito ang Art Trading Corporation, pinalawak nila ang kanilang kumpanya sa malawakang saklaw at kusa nilang sinakop ang teritoryo. Ngunit ang Shalom Technology ay walang pakialam sa anumang bagay. Pinantayan lang nila ang kanilang maliit na teritoryo ng maluwag. Akala ng lahat ay hindi ambisyoso ang Shalom Technology at binabantayan lang nila ang sarili nilang teritoryo. Sino ang mag-aakala na ang Shalom Technology ay magiging lubhang ambisyoso? Sila talaga ang Mark of the River Mountain's internal driving force. Ito ay parang kawili-wili. Napalunok si Harvard at sinabing, pumunta ako ngayon dahil gusto kong. Bago siya matapos magsalita, sinabi agad ni Ryan, "Sumasang-ayon ako." Kabanata 1655. Pumayag siya. Ano ang napagkasundoan niya? Mukhang natigilan si Harvard. Wala siyang sinabi, pero biglang pumayag si Ryan. Sinabi ni Ryan, ang pamilyang Hill ay tina-target na ngayon ng Art Trading Corporation at inihayag pa nila na gusto nilang lipulin ang pamilyang Hill. Wala nang mapupuntahan ng pamilyang Hill at ngayon narito ka upang humingi ng kanlungan mula sa Mark of the River Mountain. Hindi ba iyon ang gusto mong sabihin? Binigyan siya ni Harvard ng thumbs up. Si Ryan talaga ang CEO. Masasabi niya kung ano ang problema sa isang sulyap. Tinanong niya, bakit ang dali mong pumayag? Dahil kailangan ko ito. Kailangan mo, te. Tama iyan. Sa totoo lang, kung gusto ni Mark ng River Mountain at Art Trading Corporation na magsimula ng digmaan, kailangan natin ng fuse. Hindi ba ang pamilyang Hill ang available na fuse? Lihim na nagpanik si Harvard. Ang mga malalaking kumpanyang ito ay talagang maraming iniisip. Kung ang pamilya Hill ang naging fuse, malamang na sila ay Canyon Fodder. Okay lang ba talaga yon? Nahulaan ni Ryan ang kanyang naisip at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi ko pipilitin ang Canyon ng pamilya Hill." Ang pamilya Hill ay magiging isang matalas na espada para kay Mark of the River Mountain. Pinunasan ni Harvard ang kanyang malamig na pawis. Nalaman lang ba ni Ryan ang mga lihim niyang iniisip? Napaka-incredible niya. "Salamat, Mr. Hudson." "Walang anuman." Sabi ni Ryan, "May pag-uusapan pa ako kay Mr. Mayo." "Mr. Hill, mangyaring lumabas sandali." Medyo natigilan si Harvard. Bakit? Ano ang masasabi ni Ryan kay Thomas pero hindi sa kanya? Dahil ginawa ni Ryan ang kahilingang iyon, hindi siya makatutol. Maaring sumunod na lang siya sa sekretarya at lumabas ng opisina. Pagkaalis niya ay sinarado na niya ang pinto. Isang kawili-wiling eksena ang bumungad. Diretsong naglakad si Thomas sa office chair at umupo habang si Ryan naman ay naging subordinate ni Thomas. Tumayo siya roon at nagsumbong kay Thomas. Ipinaliwanag niya kung ano ang ginawa ng Art Trading Corporation sa nakalipas na 10 buwan. Sa conclusion, sila ay bastos at marahas. Pinaligtad ng Art Trading Corporation ang Southland District gamit ang pera at mga enforcer at pinalawak nila ang kanilang teritoryo sa iba't ibang lugar. Sabi ni Ryan, noong kararating lang ng Art Trading Corporation sa Southland District, gusto ko silang alagaan kaagad. Ngunit ang awkwardly para sa amin, ang kakayahan ng Art Trading Corporation ay nalampasan ng aking mga inaasahan.
Napakalakas ng kanilang pondo na parang may money printing machine kaya hindi sila masisira. Kung ipagpapatuloy natin ang pakikipaglaban sa kanila, I guess Shalom Technology will be engulfed. Kaya sa loob ng 10 buwang ito, nagpakababo ako at walang ginagawa. Bago ko malaman ang totoong mukha ng Art Trading Corporation, hindi ako maglalakas loob na kumilos ng ganoon kadali. Mula sa mga pananaw ng mga tagalabas, ang Shalom Technology ay mahiyain at natatakot at hindi kami naghahanap ng anumang pagpapabuti. Sabi ni Thomas, tama ang ginawa mo. Bago mo maunawaan ang iyong kaaway, ang simpleng pagkilos ay magreresulta sa kamatayan. Maganda rin na isipin ng mga tagalabas na ang Shalom Technology ay mahiyain. Ang pagmamataas ay nauuna bago ang pagkahulog. Hindi tayo kumikilos o kailangan nating makamit ang magagandang bagay kapag kumilos tayo. Sabi ni Ryan, sa kabutihang palad, alam ng Art Trading Corporation ang kanilang limitasyon. Alam nilang mahihirapan silang sakupin ang Shalom Technology, kaya kinuha nila ang iba pang kumpanya sa panahong ito at hindi sila nagpakita ng interes sa Shalom Technology. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay hindi magtatagal. Kamakailan, ang Art Trading Corporation ay handa nang gumawa ng gulo at ang kanilang pagnanais para sa Shalom Technology ay lumalaki. Nag-aalala ako na gagawa sila ng aksyon sa lalong madaling panahon. Ginoong Mayo, salamat at bumalik ka. Ibinalik mo pa si Mark of the River Mountain. Mas secured ako kapag ikaw ang namumuno dito. Tumawa si Thomas at nagtanong siya, so, nalaman mo ba kung saan kinukuha ng Art Trading Corporation ang kanilang pera? Ano ba talaga ang layunin nila? Napabuntong hininga si Ryan. Nahihiya akong sagutin ito. Mahigpit na tinatakpan ng Art Trading Corporation ang kanilang mga track kaya nakahanap na lang ako ng ilang maliit na pahiwatig. Ngunit napakalayo pa rin natin sa katotohanan. Tumango si Thomas. Dahil ang Art Trading Corporation ay nagtatakip ng husto, dapat mayroong isang hindi masasabing sikreto. Para protektahan man ang ating sarili o parusahan ang mga kriminal, kailangan nating hukayin ang sikreto. Kapag kilala mo ng mabuti ang iyong mga kaaway, pwede kang manalo sa lahat ng laban. Kailangan nilang alamin ang sikreto ng Art Trading Corporation, kung hindi, mahihirapan din silang manalo si Mark of the River Mountain. Nang sandali pa silang nagpatuloy sa pag-uusap. Biglang nagmungkahi si Ryan, Mr. Mayo, bakit hindi ka personal na manguna? Ang iyong God of War status ay naibalik na rin ngayon. Hindi ba dapat pangasiwaan mo ang Mark of the River Mountain at makipagtulungan sa pamilya ng Hill, Shalom Technology, at Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment? Umaway si Thomas at sinabing, hindi, mas mabuting hayaan kang mamuno. Ang aking katayuan sa mga tagalabas ay isang Diyos ng digmaan na nagbitiw. Sa ganoong paraan, magiging maginhawa para sa akin na gumawa ng maraming bagay at hindi gaanong alerto ang kaaway. You'll be on the light side, while I act undercover. Ito ay magbibigay daan para mas mahusay na kooperasyon. Tumawa si Ryan. Pero hindi mo na may tatago ang iyong katayuan. Alam ko. I'll just try to keep it hidden as long as possible until I can totally take care of our trading corporation. Pagkatapos magbigay ng order ni Thomas ay lumabas na siya ng opisina. Agad na lumapit si Harvard at nagtanong. Ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Hodson? Gumawa lang ng kasinungalingan si Thomas. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mr. Hodson. Alam niya na alam ko ang ilang mga medikal na kasanayan, kaya tinanong niya ako tungkol sa mga gamot. Dahil medyo pribado ito, hindi komportable para sa iyo na makinig. Tumango si Harvard. Nakita ko. Ngayon lang ako tumingin kay Mr. Hodson na pagtanto kung sobrang putla niya. Napakabata niya pero ganoon pa rin ang itsura niya. Baka may sakit siya. Hindi lang nila iniwan si Mark of the River Mountain. Nakaupo lang sila at naghihintay sa lobby sa unang palapag. Naghintay sila ng isang anunsyo tungkol sa pamilyang Hill na sumali sa Mark of the River Mountain. Makalipas ang kalahating oras, ang lahat ng mga pamamaraan ay naayos. Opisyal na sumali ang pamilya Hill sa Mark of the River Mountain at ipinakalat ni Mark of the River Mountain ang balita sa pamamagitan ng iba't ibang channel. Sa isang iglap, ang mga waves were made. Kabanata 1656. Muling nayanig ang Southland District. Ang unang grupo na nakatanggap ng balita ay ang Eagles Alliance. Sinusubaybayan nila ang kinaroroonan ng pamilya Hill.
Matapos nilang matuklasan na si Harvard ay napunta kay Mark ng River Mountain, halos alam nila kung ano ang pinaplano ng Harvard kaya't hinihintay nila ang resulta. Kaya, noong unang lumabas ang balita, alam na ng lahat. Ay nako, hindi nakakagulat na si Thomas ay naglakas loob na tumayo laban sa amin. May backup pala sila. Ang Mark of the River Mountain ay ang bagong pinuno sa Central City. Isa itong sangay ng kapangyarihan ng pamilya Mayo. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung gaano nakakatakot ang kanilang kakayahan. Hindi sila magiging mas mahina kaysa sa Art Trading Corporation. Dahil pinapanatili nila ang pamilyang Hill, nangangahulugan iyon na direktang idineklara nila ang pader sa Art Trading Corporation. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Ang palabas sa Southland District ay nagiging mas kawili-wili. Nag-usap ang lahat na parang mga tagalabas. Sa katunayan, hindi rin nila nais na makilahok dito. Hindi alintana si Mark of the River Mountain o Art Trading Corporation, pareho silang big boss na hindi nila kayang i-provoke. Kailangan lang ng maliit na Eagles Alliance na protektahan ang kanilang maliit na teritoryo. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Luca, ang pinuno ng alyansa. Pinatahimik niya ang lahat bago siya nagsalita sa magaspang na boses. Dahil ang pamilya ng Hill ay sumali sa Mark ng River Mountain, hindi tayo dapat umupo lang at maghintay na atakihin. Nagpa siya akong sumali kaagad sa Art Trading Corporation. Ano? Natigilan ang lahat. Hindi kaya nanood na lang sila ng palabas. Bakit kailangan nilang lumahok sa mapaminsalang labanang ito? Kung hindi sila mag-iingat, sila ay magiging kumpe ng kanyan. Sa pagharap sa pagdududa ng lahat, sinabi ni Luca, nakalimutan mo ba kung paano tayo ininsulto ni Thomas? Sigurado ba siya na sinisiraan sila ni Thomas pero hindi siya? Parang si Luca lang ang ininsulto ni Thomas. Hindi yun pinansin ni Luca. Itinulak niya ang kanyang paraan upang kumitawan sa lahat at sinabing, nagtulungan kami para paalisan ang pamilya Hill at naging mga kaaway na namin sila. Ang pamilya ng Hill ay sumali sa Mark of the River Mountain at sila ay naging mas malakas ngayon. Ililibre pa ba nila tayo? Kung wala tayong gagawin, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong ibababa tayo ng pamilya Hill sa loob ng 1 linggo? Kapag nangyari iyon, lahat ng nasa kwartong ito ay hindi makakatakas. Ang kanyang sinabi ay talagang labis na natakot sa lahat kaya't sila ay pinagpawisan ng malamig. Napaisip sila sa sinabi at ginawa ni Thomas bago siya umalis. Malaki ang posibilidad na ang pamilya ng Hill ang mag-target sa kanila. Hindi sila maaaring umupo doon at walang magawa. May nagsabi, I think Mr. Logas is right. Dapat tayong magtulungan at sumali sa Art Trading Corporation para labanan ang pamilya Hill hanggang sa wakas. Tama iyan. Sa labanang ito, tiyak na isasama ng Mark of the River Mountain at Art Trading Corporation ang lahat ng kumpanya sa Southland District at walang makakatakas. Sa halip na manatiling pasibo, bakit hindi tayo magkusa ngayon? Ginoong Logas, gawin natin. Tuwang-tuwa si Lucas sa tugon ng lahat. Inaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, okay, ngayon kumuha ng 2 maaasahang tao na sundan ako sa Art Trading Corporation upang pag-usapan ang paghingi ng kanlungan mula sa kanila. Habang pinag-uusapan nila iyon, si Sylvester mula sa Art Trading Corporation ay sumugod na sa Mark of the River Mountain kasama ang kanyang mga tao. Hindi manatiling kalmado ang binata. Ipinakalat niya ang balita tungkol sa pagnanais niyang sirain ang pamilya Hill para maputol ang ugnayan ng ibang kumpanya sa pamilya Hill. Ito ay para makakilos siya. Gayunpaman, sino ang makakaalam na ang isang kumpanya ay lalaban sa Art Trading Corporation? Nais nilang protektahan ang pamilya Hill sa pamamagitan ng puwersa. Wow! Ano ang ibig sabihin nito? Wala ba talaga silang respeto sa Art Trading Corporation? Pakiramdam ni Sylvester ay parang nasira ang kanyang dignidad kaya hindi niya pinakinggan ang kanyang sekretarya. Dinala niya ang kanyang mga tao at sumugod sila sa gusali ng opisina ng Mark ng River Mountain. Wala siyang pakialam kung si Mark of the River Mountain ay isang sangay ng pamilya Mayo mula sa Central City. Wala rin siyang pakialam kung ang CEO ng Mark of the River Mountain ay si Ryan o hindi. Para sa kanya, si Mark of the River Mountain ay isang newbie lamang na dumating hindi pa lang matagal na. Sino sila para makipaglaban sa malusog at mayabang na Art Trading Corporation? Ang lakas ng loob nila. Tinagtagal, dumating si Sylvester at ang kanyang mga harap ng gusali ng opisina ni Mark ng River Mountain. Tinadya niyang bumili ng ilang dosenang party poppers at inilapag niya ang mga iyon sa sandaling iyon.
Itinuro ang mga ito patungo sa pasukan ng gusali ng opisina at handa na siyang mag-apoy sa kanila. Inabot ni Sylvester ang isang loudspeaker bago siya sumigaw sa gusali ni Mark ng River Mountain, yung nasa loob ng building, makinig kayo ngayon. Nandito ba ang kinauukulan? Umalis ka na dito. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo gustong kanlungan ang pamilya Hill. Gusto mo bang magdeklare ng digmaan sa Art Trading Corporation? Kung gayon, hindi ako magiging magalang ngayon. Pasasabugin ko ang gusali ng iyong opisina at tingnan kung maglalakas loob ka pa ring maging ganoon kamayabang o hindi. Ang kanyang mga salita ay talagang despotiko. Makalipas ang halos 20 segundo, lumabas ang isang lalaking mapatla ang mukha at payat. Ito ay si Ryan, Mark ng CEO ng River Mountain. Tumayo siya sa harap ng ilang dosenang party poppers at mukhang gusto niyang ailay ang kanyang buhay para sa katwiran. Kabanata 1657. Sumigaw si Sylvester, ikaw ba si Ryan Hudson, Mark ng River Mountain CEO? Bakit? How dare you shelter the Hill family when you know na ang Hill family ay na-blacklist ng Art Trading Corporation? Haha, talagang hindi mo nire-respeto ang Art Trading Corporation. Pinibigyan kita ng pagkakataong piliin na putulin ang relasyon sa pamilya Hill, kung hindi, aayusan ko si Mark ng River Mountain. Sa pagharap sa gayong banta, ang isang normal na kumpanya ay talagang hindi magagawang igiit ang paninindigan nito. Gayunpaman, nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon, sinabi ni Ryan, sa sandaling bumuo kami ng isang pakikipagtulungan sa pamilya ng Hill, handa kaming magkadikit. Sylvester Vedestos, Art Trading Corporation ay hindi ka panipaniwala. Gagawa ako ng paraan para alagaan ka. Siya ay opisyal na nagdeklara ng digmaan. Pinalakpakan ni Sylvester ang kanyang mga kamay. Nakakamangha. Malaki. Kayo lang sa Southland District ang naglakas loob na sabihin ito. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Nang handa na siyang ibigay ang kanyang utos na tanggalin ang mga party poppers, sa hindi inaasahang pagkakataon ay mas mabilis na kumilos si Mark of the River Mountain. Mahigit 10 security guard ang sumugod at bawat isa sa kanila ay may hawak na hose. Pinuksan nila ang mga hose, itinutok ang mga ito kay Sylvester at sa kanyang barkada, at sinimulang i-spray ang mga ito ng tubig. Bago sinindihan ni Sylvester ang mga party poppers, walang tigil ang paglabas ng tubig sa mga hose. Pinipigilan sila ng malaking haligi ng tubig na tumayo. Lahat sila ay nahulog at sila ay gumapang at gamulong sa lupa. Napahiya talaga sila. Medyo magulo ang sitwasyon. Lumabas si Thomas at personal na kumuha ng hose. Itinutok niya sa kanila ang hose at patuloy na sinabuyan ng tubig. Tsaka, talagang nag-spray lang siya ng tubig kay Sylvester. Nakaranas na ba ng ganitong kahihiyan ang batang master ng Art Trading Corporation dati? Tinakpin ni Sylvester ang mukha ng mga kamay habang umuungol. Thomas Mayo, ang kulit mo talaga. Itigil mo yan. Itigil mo na. Habang sumisigaw siya, masinabuyan siya ni Thomas ng tubig. Ang tubig ay naspray lang sa mukha ni Sylvester at halos hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Para siyang manok na basang-basa. Hindi napigilan ni Sylvester na tumalikod, gumapang at umalis sa site. Pumasok siya sa sasakyan. Magtaboy. Tumakas, ngayon na. Inapakan ng driver ang accelerator at si Sylvester at ang kanyang barkada ay tumakbo na lamang palayo sa kalungkutan. Noong una ay dinala niya ang kanyang gang doon upang ayusin ang mga account, ngunit sa halip ay walang awa silang insulto. Ang mga miyembro ng Mark of the River Mountain ay hindi natakot sa Art Trading Corporation. Kaya laging sinasabi ng mga tao na ang isa ay dapat umangkop sa kanyang aksyon sa mga panahon. Ang gayong mapagpalagay na tao ay magdurusa sa madaling panahon. Matapos itaboy si Sylvester at ang kanyang barkada, pinatay ng mga security guard ang mga host. Pagkatapos, lumapit si Ryan kay Thomas at sinabing, lalong nagiging seryoso ang conflict ngayon. Hindi natin ito mareresolba ngayon. Ginoong Mayo, mangyaring maghanda. Maglulunsad sila ng malakas na pag-atake. Napangisi si Thomas. Mag-aalala ako kung hindi siya. Samantala, pagka-uwi ni Sylvester, agad niyang hinubad ang basang damit, naligo at nagpalit ng malinis na damit. Umupo siya sa couch. Habang inisip niya ang pangyayari ngayon, mas lalo siyang nagalit. Naghagis siya ng humigit kumulang 8 tasa na hati-hati ang mga ito. Galit na galit siya. Darn it. Thomas, ang mayabang na yan. 2 beses na niya akong natalo. Kung hindi ko aayusin ang mga account sa kanya, hindi Vedestos ang apelyido ko.
Bagamat sinabi niya iyon, hindi madaling bagay kung talagang gusto niyang harapin si Thomas. Kahit papaano ay napakahusay ni Thomas sa pakikipaglaban, kaya hindi mapagkakatiwalaan na magpadala ng ilang tao upang makipaglaban. Ano pa ang magagawa niya? Sa oras na ito, lumakad si Fred Riley, ang kasambahay. Umiti siya at sinabing, "Young Master, hindi ba napakadaling makitungo sa isang tao lang? Malakas at makapangyarihan ang Art Trading Corporation, kaya magagawa natin ang anumang gusto natin." Si Thomas ay hindi na ang Diyos ng digmaan. Ano pa ba ang dapat nating katakutin? Hindi masaya si Sylvester at sinabi niya, "Napakadali mo. Maaari kang pumunta at subukan ito." Si Thomas ay parang Iron Man. Nakakabaliw ang kakayahan niya. Sabi ni Fred, "Maraming pwedeng lumaban. Dahil hindi tayo maaaring gumamit ng puwersa, bakit hindi na lang tayo manalo gamit ang ilang mga tricks? Anong mga pakulo ang ibig mong sabihin?" Si Sylvester ay hindi matalinong tao. Palagi siyang prangka. Kapag nakaramdam siya ng kalungkutan, kadalasan ay nakakahanap siya ng ilang tao at nakikipag-away. Pero noong hindi naging epektibo ang pakikipaglaban ngayon, lubos siyang naubusan ng ideya. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasambahay ay napakaliit. Kapag si Sylvester ay kadalasang hindi nakayanan, ang kasambahay na ito ang magiging utak niya para makagawa ng mga plano at pakulo. Ito ang dahilan kung bakit si Fred ay pwedeng maging kasambahay para kay Sylvester. Ang ibang tao ay hindi kasing talino ni Fred. Dahan-dahang naglakad si Fred kay Sylvester, sumulong, at bamulong, maaari natin siyang patayin gamit ang isang tao. Ano ang ibig sabihin nito? "Young Master, alam mo ba na si Mr. Brown mula sa South City ay may sakit?" Tumanggaw si Sylvester. "Si Vincent Brown ba ang tinutukoy mo? Narinig kong mayroon siyang kakaibang sakit at walang makakapagpagaling sa kanya." Nagpunta siya sa isang dosenang mga doktor at binisita niya ang hindi mabilang na mga ospital pero hindi pa rin siya gumaling. Iniling pa nga ni Itay na magdala ako ng mga regalo para bisitahin siya pero natatakot akong mahawa kaya hindi ako pumunta. "Bakit? Gusto mo bang mahawan si Thomas ni Vincent at ginagamit mo ang sakit para patayin si Thomas?" Medyo hindi nakaimik si Fred. Ang utak ni Sylvester ay talagang walang laman. Kung may kumatok sa kanyang ulo, magbubunga lang ito ng dayandang. Bihira talaga ang ganyang kawalang isip na Young Master. Nitiigang sinabi ni Fred, "Gagamitin namin ang kanyang sakit, ngunit hindi namin ito gagamitin para mahawahan si Thomas." Kabanata 1658. Paano mo ito gagamitin? "Young Master, hindi mo ba alam na si Thomas ay isang doktor?" "Talaga? Hindi ko narinig ang tungkol dito dati." Umalaklak si Fred. Hindi simpleng tao si Thomas. Noong God of War pa siya, estudyante siya ni Ginoong William Owen mula sa Kindness Clinic. Natutunan niya ang mga kasanayan sa medikal ng pamilya Owen kaya napakahusay niya dito. "Pwede naming ibigay kay Mr. Brown ang mungkahi na hayaang gamutin ni Thomas si Mr. Brown." Agad na nalungkot si Sylvester at sinabi niya, anong uri ng walang kwentang ideya ito? Kung pagalingin ni Thomas si Mr. Brown, hindi ba nito mapapalakas ang kanilang relasyon at gagawin itong mas disadvantage para sa atin? Umalaklak si Fred. Dahil naglakas loob akong palayain si Thomas, ginagarantiya ko na hindi siya mapapagaling ni Thomas. Paano ko masisiguro? "Young Master, alam mo, pinuntahan ni Mr. Brown si William pagkatapos niyang magkasakit, ngunit hindi siya gumaling. Tingnan mo, kung hindi man lang mapagaling ng guro ni Thomas si Mr. Brown, mas magaling kaya ang estudyante kaysa sa guro." Huminto muna siya saglit bago niya sinabing, "Alam ko. Ang sakit ni Vincent ay napakalubha at mamamatay siya anumang oras. Hanggat hindi mapapagaling ni Thomas si Mr. Brown at namatay si Mr. Brown ng napakabilis, gagamitin namin ang lahat ng media para mag-promote. Sasabihin natin na si Thomas ay isang masamang doktor na nananakit sa mga tao. Sa ganitong paraan, magdaramdam ang publiko at papunahin si Thomas. Hindi rin papayagan ng gobyerno na manatiling walang parusa ang isang mamamatay tao na dahilan ng pagkamatay ng pinuno ng distrito. Sa oras na iyon, mag-aalala ka pa ba na hindi mamatay si Thomas? Ito ang ibig kong sabihin sa paggamit ng isang tao para patayin si Thomas. Papatayin natin si Thomas gamit ang sakit ni Vincent and Light. Napakalupit ng pamamaraang ito. Hindi ito mahawakan ng mga normal na tao. Maging si Thomas ay mahihirapan ding makatakas. Siya ay ganap na nakaayos. Naramdaman ni Sylvester na may katuturan ito. Okay,
Hindi masama ang ideyang ito. Kaya naman, tinapok niya ang balikat ni Fred at sinabing, nasa oras na ang aking ama na utusan akong magdala ng mga regalo para bisitahin si Mr. Brown. Kaya, dadalhin mo ang mga regalo para bisitahin si Mr. Brown at ipadala sa kanya ang aking pagbati. At the same time, pwede mong irekomenda si Thomas. Mukhang natigilan si Fred. Hindi angkop para sa akin na gawin ito. Dapat personal kang pumunta. Itinaway ni Sylvester ang kanyang kamay. Hindi ako pupunta. Siya ay may matinding sakit at malapit na siyang mamatay. Sino ang makakaalam kung siya ay nakakahawa? Paano kung nahawaan niya ako at mamatay ako? Umalis ka na, desisyon ko na. Medyo hindi nakaimik si Fred. Napakawalang pag-asa ng gayong mahiyain na young master. Sa totoo lang, kung hindi ipinanganak si Sylvester sa Art Trading Corporation, namatay na siya sa gutom. Pakiramdam ni Fred ay walang magawa. Maaari lamang siyang pumili ng ilang mga regalo. Pagkatapos, hinayaan niya ang driver na maghatid sa kanya sa bahay ni Vincent at nagpaabot ng kanyang pagbati. Pagdating niya sa bahay ni Vincent, ibinaba ni Fred ang mga regalo at binisita si Vincent. Hindi siya lumapit. Tumayo lang siya sa 3 metro ang layo at tumingin kay Vincent. Matapos siyang natakutin ni Sylvester, talagang medyo natakot din siya. Ang sakit ni Vincent ay hindi mapagaling ng ilang dosenang mga doktor. Hindi mahawa si Fred. Walang lakas na umupo si Vincent. Nakahiga lang siya sa kama at huminga ng hindi humihinga. Nang tingnan ni Fred si Vincent, inisip niya kung mabubuhay pa ba si Vincent ng higit sa 3 araw. Siguradong mamamatay siya. Ang problema, kailan siya mamamatay? Hindi siya maaaring mamatay bago dumating si Thomas. Sabi ni Fred, Mr. Brown, manibisita kita sa ngalan ni Ginoong Sylvester Vedastos. Masyadong abala ang young master kaya wala siyang sapat na oras para pumunta. Mangyaring huwag isipin. Dalhan kita ng Centennial Ginseng. Sana gumaling ka pagkatapos mong kumain. Siya ay nagsalita ng napakahusay, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Sa gilid, ang asawa ni Vincent, si Eve Holland Brown, ay umiyak habang sinasabi niya, buntong hininga. Ginoong Riley, salamat sa iyong katapatan at nagpapasalamat din ako kay Ginoong Vedastos sa kanyang kabaitan. Ngunit ang aking asawa ay walang swerte na tamasahin ito. Wala siyang makakain ngayon kaya hindi rin nakakatulong ang ginseng. Sa tingin ko mas mabuting bawiin mo. Tinadya ni Fred na itanong, grabe ba siya? Dapat mong mahanap ang pinakamahusay na doktor upang gamutin siya kaagad. Umiyak si Eve at sinabing, hindi ba ako nakahanap ng doktor? Natagpuan ko ang lahat ng pinakamahusay na mga doktor sa Southland District. Kinuha ko pa si Mr. William Owen pero walang kwenta. Hindi nila siya mapagaling. Maraming mga dayuhang doktor din ang dumating ngunit hindi rin sila nakahanap ng solusyon. Nakita ko, laming-galing si Fred at nakaisip ng masamang ideya. Tinadya niyang sabihin, actually hindi ito ang pinakamahusay na mga doktor. Ang pinakamahusay na doktor sa Southland District ay may ibang tao. Ha? Sino ito? Thomas Mayo. Thomas Mayo. Ang Diyos ng digmaan na bumaba sa pwesto 10 buwan na ang nakakaraan. Siya iyon. Natigilan si Eve. Talaga bang mahusay ang kanyang mga kasanayan sa medisina? Siyempre. Siya ay nagdusa ng matinding pinsala sa war zone ngunit hindi siya namatay. Bakit? Isa siyang doktor. Kaya niyang gamutin ang sarili niya. Hindi ba't mahusay iyon? Nambobola talaga siya. Akala ni Eve totoo. Sa oras na ito, pinili niyang maniwala na ito ay totoo. Tinanong niya, paano ko mahahanap si Thomas Mayo? Madali lang. Ibinigay ni Fred ang address ni Thomas kay Eve at sinabing, Mrs. Brown, kailangan mo lang magpadala ng mga kawani ng gobyerno para imbitahan siya. Siguradong dadalhin mo siya dito. Okay, papakinggan kita. Kaya naman, pinadalhan ni Eve ang mga kawani ng gobyerno ng ilang kawani at bayad sa konsultasyon sa villa ng Pamilya Hill para imbitahan si Thomas. Lihim na nanunuya si Fred at naisip, Thomas Mayo, tingnan natin kung paano mo haharapin ang aking panlilinlang. Haha. Kabanata 1659. Nakauwi na si Thomas sa bahay kanina. Tinamahan niya ang kanyang asawa na nagpapalit ng lampin ng kanyang anak at wala siyang alam tungkol sa isang taong nag-aayos sa kanya. Pero mabilis niyang nalaman. Nang matapos silang magpalit ng lampin, dinala ng mga kawani ng gobyerno ang regalo at bayad sa konsultasyon sa Pamilya Hill. Si Thomas at ang kanyang pamilya ay natigilan sa simula.
Lahat sila ay naunawaan ito matapos sabihin ng mga kawani ng gobyerno ang layunin ng kanilang pagbisita. Wala sa kanila ang walang isip. Masasabi ng lahat na maliwanag na ito ay isang panlilinlang ng pagpatay kay Thomas gamit ang isang tao. Ngunit, maaari ba nilang sabihin na hindi? Maliwanag, hindi nila kaya. Dahil same time na dumating ang mga kawani ng gobyerno, kinailangan ni Thomas na umalis, hindi alintana kung taos puso niyang gustong iligtas si Mr. Vincent Brown o hindi. Oo, kailangan niyang pumunta. Hinawakan ni Emma ang kamay ni Thomas at nagatubili siyang bitawan siya. Alam niyang maaaring patayin ang kanyang asawa kapag umalis ito. Kung mapapagaling niya si Mr. Brown, magiging maayos ang lahat. Ngunit kapag hindi niya magawa at namatay pa nga si Mr. Brown dahil sa kanya, malalagay sa malaking problema si Thomas. Ang sakit na ito ay hindi basta-basta magagamot. Naiintindihan din naman ito ni Thomas. Alam pa niya kung sino ang gustong i-frame siya. Tulad ng sinabi ni Ryan nang iwan ni Thomas ng mark ng River Mountain, ang pag-atake ng kalaban ay dumating kaagad. Sigurado si Thomas na hindi siya sinasadya ni Mr. Brown. Sino ba naman ang magiging pipi na gagamitin niya ang sarili niyang buhay para i-frame ang ibang tao? Naniniwala siya na wala ang taong ito. Si Sylvester lang ang nakakagawa nito. Gayunpaman, sa talino ni Sylvester, imposible para sa kanya na magkaroon ng napakatalino na ideya. Dapat ay isang eksperto ang nagturo sa kanya nito. Kung ligtas na malalampasan ni Thomas ang problema, tiyak na mahahanap niya ang ekspertong ito. Kung hindi, ang gayong tao ay magdudulot kay Thomas ng hindi mabilang na mga problema. Pagkatapos mag-impake ni Thomas ng kanyang mga gamit, kinuha niya ang kotse at umalis kasama ang dalawang kawani ng gobyerno. Tinitigan ni Emma ang likod ng kanyang asawa habang umalis ito at nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Emma, huwag kang mag-alala, hindi mo ba alam ang tungkol sa mga kasanayang medikal ni Thomas? Siya ay estudyante ni Mr. William Owen. Walang mangyayari sa kanya, pang-aaliw ni Harvard. Hindi nila alam na hindi rin mapagaling ni William si Vincent. Ang sakit ay hindi magagamot mula sa pananaw ng isang tagalabas. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kay Thomas. Maya-maya, dumating si Thomas sa bahay ni Vincent. Sa oras na ito, matagal nang umalis si Fred. Kinailangan niyang umalis. Kung siya ay makikita ni Thomas, tiyak na guguluhin ni Thomas si Fred. Sa oras na ito, umiiyak si Eve habang lumalapit at sinabing, Dr. Mayo, sa wakas nandito ka na. Ang aking asawa ay namamatay. Nakakakain pa rin siya 2 araw na ang nakakaraan, ngunit hindi na siya makakain ng kahit ano ngayon. Mangyaring mag-isip ng isang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Napatingin si Thomas sa kwarto. Oh boy, si Mr. Brown ay mabaho. Hindi pa siya patay, ngunit wala siyang pinagkaiba sa pagiging patay. Mapapagaling pa kaya ang ganitong uri ng pasyente? Si Thomas ay hindi mukhang walang pag-asa. Sa halip, ngumiti siya ng mahina at sinabing, ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Huwag kang mag-alala. Sa makatuwid, habang nanonood ang lahat, pumasok si Thomas sa silid at umupo sa upuan sa tabi ng kama. Inabot niya ang kumot bago niya dahan-dahang sinuri ang kalagayan ng katawan ni Vincent. Gaya ng inaasahan niya, grabe ang kalagayan ni Vincent. Napuno na ng pathogenic bacteria ang buong katawan niya. Sa oras na ito, puno ng pustules ang katawan ni Vincent mula ulo hanggang paa. Siya ay pangit at mabaho. Kung pipigain ang pustule, lalabas ang nana. Ito ay talagang kasuklam-suklam at ang mga normal na tao ay masusuka kapag nakita nila ito. Kabanata 1660. Sa sitwasyong iyon, kalimutan ng pagbibigay ng paggamot, ito ay mahusay na hindi siya samuka. Hindi naman nabigla si Thomas sa kasalukuyang sitwasyon. Bilang isang mahusay na doktor, gaano man kasuklam-suklam at kalupit ang sitwasyon, kailangan pa rin niyang manatiling kalmado upang hindi siya magkamali dahil sa distraction. Kailangan niyang maglaan ng ilang oras upang ganap na maghanda bago siya magbigay ng paggamot. Hindi nagmamadaling kumilos si Thomas. Bago iyon, seryoso at maingat niyang sinuri ang katawan ni Vincent para kumpirmahin ang pangunahing problema. Napagtanto niyang may gas ang katawan ni Vincent. Ang gas na ito ay kumalat sa loob ng katawan ni Vincent dahilan para maparalisa ang kanyang mga sisidlan. Nabara rin ang dugo sa katawan niya. Nagkaroon siya ng heart failure at mukhang malapit na siyang mamatay. Napakahirap na tretuhin siya. Ito ay mahirap. Nang marinig ito ni Eve, lalo siyang nalungkot at tinanong niya, Mr. Mayo, mag-isip ka ng paraan para mabuhay siya hanggat kaya niya. Napakabait ng asawa ko. Ayokong mamatay siya ng ganito kalungkot.
Sumagot lang si Thomas, "I'll try my best." Ipinasok niya ang Asclepius needle sa katawan ni Vincent bago niya ginamit ang kanyang breath para ipasok ang gas sa isang daluyan ng dugo. Pagkatapos, gumamit siya ng pilak na karayom upang harangan ang magkabilang dulo ng daluyan ng dugo upang pigilan ang pag-aagawan ng gas sa paligid. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Hindi ito mablock sa lahat ng oras. Kapag ang gas ay selyadong, ito ay magiging mas agresibo. Sa huli, ito ay lalabas sa sisidlan, at ang kalagayan ni Vincent ay magiging mas malala. Sa makatuwid, kinailangan ni Thomas na lutisin ang problema bago lumabas ang gas sa daluyan ng dugo. Matapos pansamantalang harangan ni Thomas ang gas, sinimulan niyang ayusin ang iba pang mga daluyan ng dugo ni Vincent. Ibinalik niya sa normal na posisyon ang blood paths. Ang operasyong ito ay isinagawa sa loob ng halos 2 oras. Sa mga oras na ito, ang hita ni Vincent ay patuloy na umaakyat, at ito ay tila isang lobo na ganap na nabomba. Tila sa subog ito anumang oras. Alam ni Thomas na halos hindi ito mahawakan ng sisidlan na naglalaman ng gas. Sa oras na ito, kailangang manatiling nakatutok si Thomas. Matapos niyang maibalik ang mga daluyan ng dugo, ang kanyang susunod na hakbang ay alisin ang nakaharang na dugo. Ginamit ni Thomas ang pilak na karayom upang iguhit at linisin ang mga dugong iyon. Ibinalik niya ang cleared path at tiniyak na ang supply ng dugo ay magiging normal sa buong katawan ni Vincent. Halos oras na. Agad na kinuha ni Thomas ang pilak na karayom sa hita ni Vincent at ang gas sa sisidlan ay agad na kumalat sa buong katawan ni Vincent. Patuloy itong nag-aagawan. Naging sanhi ito ng pag-pop up ni Vincent, pagkatapos ang kanyang tiyan, pagkatapos ang kanyang mga binti, pagkatapos ang kanyang mga paa. Mukha siyang mannequin. Tabik na nagtanong si Eve, "Ano ang nangyayari? Alam mo ba kung paano gamutin ang mga tao, masamang doktor? Sinasabi ko sa iyo, kung ang aking asawa ay namatay sa iyong mga kamay, hindi kita ililibre. Sisiguraduhin kong makulong ka." Ito ay isang klasikong kaso ng pagiging walang utang na loob. Tinutulungan siya ni Thomas, ngunit nagsasalita pa rin siya ng mga salitang hindi nagpapasalamat. Siya ay masyadong ignorante, at si Thomas ay nadama na walang magawa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Thomas ang kanyang saloobin. Iyon ang gustong makita ng kaaway, at gusto niyang masira ang kanilang plano. Ngayon, naibalik na ang sirkulasyon ng dugo sa mga daluyan ng dugo ni Vincent. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Kung hindi naalis ang gas, hindi nagagaling si Vincent. Saka napabuntong hininga na lang si Vincent na hindi humihinga ngayon. Ito ay tulad ng pagbomba ng gas sa isang lobo at hindi naglalabas ng alinman sa hangin. Ano kaya ang mangyayari? Iisa lang ang wakas. Sisubog ito. Batay sa hula ni Thomas, kung patuloy na humihinga si Vincent ng ganito, sisubog na siya wala pang kalahating oras. Kailangang magtrabaho si Thomas ng mas mabilis.